Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Jonella Bianca de Aguilar at ito po ang aking Day 248 Devotion para sa ating 365 Daily Devotion na pinamagatang Ano ang Success ayon sa Bible. At ang topic natin ngayon ay Scripture. Sabi po dito yung concept ng Scripture refers to the sacred writings of the Old and New Testaments, historically recognized as the very Word of God in written form. Scripture is God-breathed, infallible, inerrant, and the supreme authority for faith and life. According to Joshua 1 verse 8, true success and lasting prosperity flow from meditating on God's word day and night and being careful to obey everything written in it. At ang Bible verse natin matagpuan sa Joshua 1 verse 8, keep this book of the law always on your lips, meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it, then you will be prosperous and successful. At sa Tagalog naman po, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag aalisin sa iyong bibig, kundi ito ay pagbulay-bulayin araw at gabi upang iyong masunod ang ayon sa lahat ng nakasulat dito. Sapagkat kung makagayoy ito iyong pagiginhawain ang iyong lakad at magtatamu ka ng tagumpay. At ang teachings natin ay number 1, true success cannot be measured by money. Ito pa, kasi pag sinabi mong success, marami ding aspect yan. Saan ka pa successful sa love, sa di ba sa family, madami siya aspect, hindi lang sa business, di ba sa industriya ng business, sa industriya ng trabaho na meron ka, di ba? Hindi talaga siya sukatan ng pera na meron kayo. Pag tinatawag na successful ngayon na hindi siya nade-define lang sa money, hindi siya umiikot lang din sa money, kundi marami siyang aspect na iniikutan. Kaya ngayon sobrang lawak na nung success na tinatawag eh. Kasi nga hindi mo maganda na tinatanong mo kung saan bang aspect ng successful yung ninanais mong malaman sa isang tao. Kasi hindi lang talaga sa money na measure. Pero mas maganda success ka talaga sa relasyon na meron sa ating Panginoon. Yung relationship nyo na talagang relationship natin sa ating Panginoon na talaga mas lumalalim. Yung talaga din, naging success din tayo. And number 2 po, true success is living the fullness of life. And number 2 po, true success is living the fullness of life. Ito po, di ba, pag true success din, ibig sabihin parang na-enjoy mo rin eh. Parang, ano mo yung buhay mo, parang, napapaano mo yung buhay mo na, napapagalaw mo yung buhay mo na nakaayon sa ating Panginoon. Masasabi rin natin success tayo doon. Pag napufulfill natin, di ba, yung mga dapat natin gawin, lalo na, kasi kung di ba, minsan, kung saan ka talaga dala na ating Panginoon, dun mo gagawin yung success din na ibinigay niya sa'yo. For example, ako student, ibig sabihin, dun mo na ako mag-success sa school. Diba? Kasi yun yung binigay sa akin ng ating Panginoon. And number 3 po, true success is made accessible to you through the Bible. Ito po, yung true success din. Eh, syempre nakikita rin yun sa Bible. Through Bible siya. And na-access yun, diba? Lahat dun, may way din lahat yun eh. Kung gusto mo maging successful, meron din nakasulat. Lahat as in. And application naman po, paano ito na-apply sa ating buhay. Number 1, reject the belief that money defines success. Ito po, talagang alisin na natin sa sistema natin sa buhay natin. Talagang pag sinabing madami kang pera, ibig sabihin successful ka, which is hindi. Kasi nga, katulad yung sinabi ko kanina, pag successful ka, marami siyang aspeto sa buhay natin. Hindi lang talaga sa pera lang siya umiikot. Kasi diba, madaming ganito na madaming kang pera pero hindi ka masaya. Eh, hindi ka pa rin successful. Kasi minsan, diba, karamihan, pero hindi ka lahat. Hindi ka lang talaga na kahit limpak yung pera nila, pero pagdating sa family, sa sarili nila, hindi sila masaya. Parang work lang sila ng work, pero walang patutunguhan sila. Diba? Hindi yung ma-define na success ka. And number 2 po, read and meditate on the teachings of the Bible. Ito po, talagang basahin, pagbulay-bulayan natin yung mga teachings na gusto iparating sa atin ng Bible, na gawin na i-apply natin sa ating sarili at maging wisdom ito sa atin. Pagkaroon tayo ng knowledge and wisdom sa pagbabasa at pag-meditate ng Biblia. And number 3 po, run after success as revealed and defined by God. Ito po, kasi pag binasa na natin yon, yung mga step, mga dilagyan natin Panginoon sa Biblia kung paano maging success. Syempre,
tuloy-tuloy na yun eh. Parang pag nandun ka na, syempre, hirap na yung kayong thesis eh. Hindi mo na siya, tawag dito, ano pa, parang hindi mo na siya matatantanan yung successful na ini-eager mo na gusto mong kuhain, di ba? Parang, kasi nandun ka na, di ba? Ano pa ba't maghihinto ka pa? Nandun ka na. Parang, di ba, lagi nga sinasabi nila, malayo pa, pero malayo na. Kasi step by step din yung pagiging successful, hindi rin naman palagi, hindi man nabubuma agad, hindi naman tayo anak ng baby over your age, di ba? Kaya kailangan natin magsikap para sa buhay at sa buhay rin na pinapangarap na ating Panginoon para sa atin. And yun lamang po ang aking devotion ngayong araw. Sana po matutunan kayo at huwag po natin kalimutan na i-share sa ating mga mahal sa buhay, and God bless po sa ating lahat.